po ay nagagalak na ako po ay mag-i-speak ngayon sa gabi pong ito at ang aking puso po ay punong-puno ng pasasalamat po sa ating Diyos sa pagbibigay niya po sa akin ng pagkakataon para po maibahagi ang kanyang mabuting balita. Ngunit bago po tayo dumako na sa ating mismong main text, ako po muna ay magbibigay sa inyo ng maikling ilustrasyon. Kung nakikita niyo po nandyan sa screen, sa kasagsagan po ng pandemya, may isang nagngangalang Mark. At siya po ay nagpositibo sa coronavirus. Ngayon po, upang maprotektahan ng iba, siya po ay dinala sa isang isolation facility. Dinala po siya doon at dahil po sa takot po ng mga kapitbahay niya, kahit yung pamilya niya po ay pinapalayo sila. Po, syempre kapag may COVID nga naman, sino ba naman may gustong mahawaan ka? Tama po ba? At ganun po yung nangyari sa kanila. May ilan pa pong sumigaw sa kanyang pamilya na lumayo kayo. Kasi nga, pakiramdam nila ang dumi-dumi ng mga taong ito. At maaari silang mahawaan. And ngayon po, pakiramdam po ni Mark, siya po ay kinamuhian ng lahat. Iniwan mag-isa, nakakulong sa maliit na kwarto, na tanging ang mga iniisip niya po ay yung mga kasama niya doon sa isolation facility. At isang gabi po, habang nakatingin siya sa isang bintana ng kanyang balkonahe, narinig niya po ang isang mahina, ngunit malinaw na tinig na kumakanta. Na-curious po siya ngayon, sumilip siya doon sa bintana, at nakita niya po doon yung isang matandang lalaki na umaawit po ng ganito. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay. Ayun po yung kanta, pero hindi po ako sigurado sa tono. Yes, pero ayun po yung kanta. At sa unang pagkakataon po, sa maraming araw niya doon po sa loob ng isolation facility, naramdaman po ni Mark ang pag-asa. Naalala niya kahit nasa pagkakahiwalay, may mga bagay pa rin pala po siya dapat ipagpasalamat. Ang mga health worker na nag-aalaga po sa kanya, ang pagkain inihahatid at ang pag-asang siya po ay gagaling. Ngayon po, nang gumaling si Mark at bumalik sa kanyang pamilya o sa kanyang tahanan, hindi na po siya nahiya. Sapagkat natutunan niya na kahit sa gitna ng pag-iisa at pagtanggi, ang pasasalamat at pag-asa ang magdadala ng liwanag sa pinakamadilim na panahon. Sa pagkakataon na po ito, tayo po muna ay dumulog sa panalangin. Panginoon, pinupuri at pinasasalamatan ka namin, O Diyos, sa napakagandang gabing ito, Lord. Dalayan ko, O Diyos, na Ikaw po ang siyang magbigay sa amin ng karunungan, kaalaman at pangunawa. Nawa, Lord, sa bawat salita na aming mapapakinggan sa gabing ito po ay magbunga ng pananampalataya at pasasalamat mula sa iyo, O God. Dalayan ko, O Diyos, na sa lahat ng ito po ay aming maisapamuhay sapagkat ito ang nais mo para sa amin. Pinupuri, dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo po ay dumako sa ating text na magmumula po sa Luke chapter 17 verses 11 to 19. Luke chapter 17 verses 11 to 19 says, On the way to Jerusalem, he was passing along between Samaria and Galilee. And as he entered a village, he was met by 10 lepers who stood at a distance and lifted up their voices saying, Jesus, Master, have mercy on us. When he saw them, he said to them, Go and show yourselves to the priest. And as they went, they were cleansed. Then one of them, when he saw that he was healed, turned back, praising God with a loud voice, and he fell on his face at Jesus' feet, giving him thanks. Now he was a Samaritan. Then Jesus answered, Were not 10 cleansed? Where are the 9? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? And he said to him, Rise and go your way, your faith has made you well. The title of my message for this evening is A Thankful Spirit in a Despised Soul. Ngayon po, pag-uusapan po natin ang kwento ng 10 ketongin at ang isa po na bumalik sa ating Panginoong Hesus upang magpasalamat. Mula sa 10, isa lamang po. Isang Samaritano, isang taong kinamumuhian at hinahamak ng lahat.
hinahamak ng lipunan. Ang nagbalik upang magpasalamat po sa ating Panginoong Hesus. At ang kanyang kwento po ay magtuturo sa atin na ang pasasalamat ay hindi nakabatay sa kalagayan o mga hadlang sa lipunan at pagtandi, kundi isang puso na nabago ng pananampalataya. Ang ating first main point po ay gratitude begins with recognizing God's mercy. O ang pasasalamat ay nagsisimula sa pagkilala po natin sa habag ng Diyos. Sa panahon po natin ngayon, hindi na po natin gaano napag-uusapan yung leprosy, tama po ba? At salamat po sa Diyos, no? Salamat po sa Panginoon dahil sa mga makabagong medisina na po hindi na natin ito nararanasan po gaya noon sa panahon po nila. Sapagkat during their time po, kapag may ganito kang klase ng karamdaman, ito po ay pinaniniwalaan ng mga Hudyo na parusa o isang tiyak na parusa po sa isang kasalanan at itinuturing na higit na tanda ng galit ng Diyos kaysa sa anumang sakit. Ngayon po, ang Panginoong Hesus po, sa mga sandaling ito po ay papunta siya sa Jerusalem na po. At sa kalagitnaan po ng kanyang biyahe, siya po ay dumaan sa hangganan ng Galilea at Samaria. At ang lugar na po ito ay hindi lamang may pagitan pagdating po sa heografiya, kundi pati na rin po sa kanilang kultura at rehiyon. Sapagkat ang Samaria po, ito po ay tinitirahan ng mga Samaritano na kung saan sila po ay kinakamuhian ng mga Hudyo dahil nga po sa pagkakaiba ng paraan ng pagsamba sa kanilang rehiyon o kultura. Ngayon naman po sa Galilea naman po, ito po ay isang rehiyon na karamihan po ang nakatira po dito ay mga Hudyo. Alam niyo po ba na sa kagustuhan po ng mga Hudyo na hindi po makalapit na po or mapuntahan itong lugar na ito, na sa halip po na dumaan sila sa pagitan ng Galilea at ng Samaria, mas pinipili po nila ang natahakin po yung silangang bahagi ng Jordan. Na kung tutuusin, mas malayo or mas matagal yung magiging paglalakbay po nila. Pero dahil nga po kinamumuhian nila, hindi nila gugustuhin na lumapit po dito. Ngayon po, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, pinili po ni Jesus na dumaan po rito. Sa ganitong paraan po, ipinapakita po ng ating Diyos yung kanyang misyon sa bawat isa sa atin, na ito po ay alisin ang mga hadlang, no? At ipakita ang biyaya po ng Diyos ay para sa lahat, ano man ang kanilang pinagmulan. At sa biyaya ng Diyos, tayo po ay inabot. At sa kanyang habag. In verses 12 and 13, sabi po diyan, as he entered a village, he was met by 10 lepers, who stood at a distance and lifted up their voices, saying, Jesus, Master, have mercy on us. Ang 10 ketungin po ay tinaboy ng lipunan at itinakwil po dahil po sa kanilang karamdaman. And nabubuhay po sila sa labas ng bayan kasi nga hindi sila pwede doon sa mismong komunidad. Dahil po bukod sa nakakahawa po yung sakit nila, ito po ay parte po ng kanilang Levitical law, no, na kung saan kinakamuhian po sila. Ngayon po, sa kabila po ng kanilang sitwasyon, sumigaw po sila kay Jesus, Panginoon, maawa po kayo sa atin. Ilan po sa atin dito ang ganoon din sa Panginoon, na Lord, maawa ka sa akin. Siguro na ipag-pray na din po natin ito sa Panginoon or nanalangin na din tayo ng ganito sa ating Panginoon. At alam niyo po, narinig po siya ng Panginoon. At tinugon po sila ni Jesus sa kanilang pananampalataya. Alam niyo po, sa panahon na ito, nasa sandali po silang ma-diagnose na sila po ay may sakit na leprosy. Pinalalayas po sila o tinataboy sa bayan. Hindi sila pwedeng manatili ayon po sa kautusan. Kailangan po nilang mamuhay ng mag-isa. Nakakalungkot po iyon. Sino po sa atin dito yung gugustuhin na mabuhay mag-isa? Wala naman po. Tama po ba? Ngayon po, nung dumaan si Jesus sa daan patungong Jerusalem, nasalubong niya po sila. Alam niyo po, ayon sa Levitical law, kailangan sumigaw sila ng ganito. Unclean, unclean. O sa Tagalog, ako'y marumi. Ako'y marumi. At kapag may taong lumapit sa kanila, ito po yung kanilang isisigaw. Yung karumihan nila, yung karamdaman nila. Sino ba sa atin yung gustong ipagmalaki yung kahinaan mo? Siguro wala naman po. Diba? Gusto natin ibigay or sabihin sa iba kung ano yung mga achievements natin,
ano yung mga magaganda lang sa atin. Walang ni isa man siguro sa atin na gustong ipakita na madumi ako, ito yung ano ko, Pasko, or ito yung kahinaan ko. Wala po sa atin. Ngayon po, isipin po natin yung kahabag-habag nilang sitwasyon. Ang pakiramdam na kailangan mong isigaw yung kahinaan mo, yung karamdaman na mayroon ka. Kung babalikan po natin sa noong COVID-19 po, napakaraming restriction. Na kung iisipin, paano kung ikaw lang yung mag-isang nakahiwalay, anong pakiramdam nun? Na po, ganyan po yung buhay ng mga kitong na ito. Hiwalay sila sa lipunan. Madumi yung tingin sa kanila. And in biblical times po, yung lepers, na-identify po sila by their condition. They are being labeled as unclean, both physically and spiritually. Madumi sila, sa madaling salita. Ngunit salamat po sa ating Diyos sa kanyang habag sapagkat siya po ay pumarito to restore our identity na nawala dulot ng kasalanan. And our true identity is not defined by labels, but by God's view of us, that we are loved, valued, and accepted. Amen po. We are loved, we are valued, we are accepted. Ganun po yung ginawa sa atin ng Panginoon. At sa mga panahon po na ito, sa panahon po nila, for sure hindi lang po si Jesus yung dumaan sa lugar na iyon. Ngunit, maaaring kadalasan, kapag nakikita po nila siguro itong mga kitongin na ito, iiwasan nila. Kasi nga po nakakahawa eh. Hindi dahil po sila'y malupit, hindi dahil malupit yung mga tao kaya iiwas sila. Hindi po ganun. Maaaring dahil po sa kanilang nakaugalian o kultura na kinalaki